Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! I'm not satisfied. I will not be satisfied. Maging satisfied ako kapag ako po ay pupunta doon sa airport at makikita ng mismong dalawang mata ko, how does it work? Karatula po doon, sinasabi ko ng mga bawal. Ang daming puro bawal. Pero wala pong karatula doon na sinasabi po yung karapatan ng mga pasahero. Ni minsan, wala pa ako narinig sa mga nagreklamo sa akin na delay yung kanilang flight at sila po yung nagutom na there's such thing as malasakit kit. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang mainit ang talakayan sa loob ng Senado nila Senator Grace Poe at Senator Raffy Tulfo sa nagdaang pagdinig sa Senado dahil sa talakayan ng matinding problema ng DOTR. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kabanat, diretsahang kwenisyon ng bagong senator na si Raffy Tulfo ang kawalan ng malasakit ng naturang ahensya sa oras na magkaantala ang flight ng eroplano ay wala man lang ibinibigay na pagkain o merienda sa mga pasaherong naabala at ang iba ay natutulog na lamang sa sahig ng paliparan. Tila naging abogado naman si Senator Grace Poe sa panig ng DOTR, kaya naman hindi maiwasan ng mga netizen na madismaya. Hanga naman sila sa baguhang senador na si Raffy Tulfo dahil ngayon lamang aniya mayroong klaseng senador na handang kalabanin nito ang mga kasama sa Senado na patulog-tulog para maiayos ang kalagayan at kapakanan ng taong bayan. At ayon nga sa kanila, isa pa rin yung senadora na yan, umaayon lang sa Agos, playing safe. Sana kagaya kayo ni Senator Tulfo, lumalaban para sa bayan. Bakit at paano nahalalang patulog-tulog na senador na mga yan? Sana mamulat na tayong mga Pilipino na huwag padadala sa pangalan at kasikatan ng mga politikong ang gusto lamang ay makaupo sa Senado para proteksyonan ng kani-kanilang interes. Sayang ang pagbayad ng sambayanang Pilipino. Mabuhay po kayo, Senator Raffy Tulfo. Kapakanan ng taong bayan ang laging pinaglalaban po ninyo. Sana po maging ehemplo po kayo ng mga taong naninilbihan sa gobyerno. Bago man matatagal na para naman po masenso ang ating bayan. Mabuhay po ulit kayo. God bless po. Idol Raffy, ikaw ang pag-asa ng bayan. Lumalabas ngayon ang dami ng buaya sa government dahil sa bigay mong impormasyon. Sana madami pa gumaya sa iyo sa mabuti mong kalooban at matapang. Proud kami sa iyo, idol. End quote. Now, ilan po bang eroplano ang lumalapag at lumilipad sa ating mga airport? Because meron po tayong tatlong terminal na 1, 2, 3 and then one domestic, and yet dalawa lang po ating runway. It's not enough. We know that for a fact. Ilang beses ko na po nasubukan na dahil yung traffic po sa airport ay talagang matindi. Sa pila po sa taas pa ikot-ikot, pangwalo po kami. Nandun po yung kaba ng lahat ng pasahero. So just imagine, 8 airplanes, umiikot-ikot, different siguro yung heights. Meron yung nasa 10,000, 5,000, meron sa 6, 7, 8, 9, 10. I don't know. Paano pa kaya napajambul-jambul yan ng control tower na hindi makakabanggaan? Pero nandun po yung risk. Do you agree with me? Na yung mga eroplano, nag-iikot-ikot doon dahil hindi makalanding sapagkat congested yung airport sa baba.
wala ho ba tayong magawa na para yung ating mga runway madagdagan man lang? Kasi it's been like this for a long, long time. Ano po yung game plan? Actually, Mr. President, tama po kayo. Pagka tayo po ay lumilipad sa iba't ibang parte ng ating bansa, usually ang flight time average maybe an hour or even less. But because of waiting for landing permit time, nagiging 2 hours, di ba? Ano ba yung ginagawa ninyo ngayon? So, Mr. President, right now, there are about 40 planes, both takeoff and landing per hour in NAIA, in Manila International Airport. And then there are about 2 general aviation. Ito yung mga private planes, I suppose, per hour. Every month po, ang ating, sa buong Pilipinas, sa Manila International Airport, 25,000 planes ang nagte-take off and ang 25,000 flights per month. Ang projection natin itong year na to, kasi syempre nagkakaumpisa pa lang ulit, 20,000 months. Pero ang ibig sabihin, Madam Chair, wala ko bang plano ang ating gobyerno to DOTR na magdagdag po tayo ng runway? I think only in the Philippines nangyari ito na kung saan yung naglalanding at nagti-take off, isang runway lang ginagamit. Tapos mahaba ang pila, hihintay muna, may maglalanding, pagkatapos landing ng isang aeroplano, yun din po, same runway, doon magti-take off yung aeroplano nag-aantay. And then, humahaba ang pila, sometimes doon pa lamang sa pila para maka-take off, it will take at least an hour. There was a time na isang oras po kami nag-antay ng mga pasahero dahil nga po ang haba na ng pila at ang haba din po ng pila naglalanding. So kami po magte-take off, we have to wait at least for an hour. At nakikita kong solusyon dyan siguro sa about time na magdagdag po tayo ng runway. Bakit po hindi natin ginagawa yan for so many years? This has been a perennial problem and nothing is being done to address this kind of problem. Mr. President, I think during several hearings, it's already been established that there's no land to be able to build a third runway in the Manila International Airport. On the other hand, and that's also the reason why we fast-tracked giving a franchise for the Bulacan Airport, which I believe will have 4 runways. And not to mention, there's also a parallel project at the Sangli Airport that they are developing. Yes, we are a little bit late in the game, and this will really stunt our growth, especially when it comes to tourism. On the other hand, this is what we have right now. That's why we really have to support the Bulacan as well as the Sangli Airport because that's the only way we can really decongest the Manila International Airport. Okay. But you do agree with me, mga taga-DOTR, na meron pong danger o risk doon bang yung mga aeroplano sa impapawid, umiikot-ikot dahil nag-iantay ng kanilang turn na makapag-landing. Di ba? Because it happened to me. Almost half an hour, umiikot-ikot kami. Pagtingin ko sa taas, meron pa isang aeroplano, umiikot din. Pagtingin ko doon sa kalawakan, another plane, umiikot din. And we're all waiting for one runway to be available na doon kami lahat maglalanding at nakapila. Only in the Philippines. I believe, Mr. President, it's really frustrating, di ba, yung ating airport. Pero ang tanong ko po, Madam Chair, inirecognize ba ng ating mga otoridad sa CAP or DOTR na nandun po yung risk at danger na accident might happen as a result of this kung hindi po ito na-address? This is always a possibility. That's why they are confident in spite of this situation that we have now because that every plane has a traffic collision avoidance system. So parang nasasabi rin, nagmo-warn dun sa mga piloto kung dangerously close na sila dun sa isa pang eroplano. So doon po tayo nagre-rely sa ngayon dahil nga masyadong congested. But we are not alone in this. Kahit naman Heathrow Airport, I believe they also have 2 runways. But they're able to function. They're definitely busier than us. But because of the technology already embedded in planes, it's been possible for them to operate safely. Pero marami na po insidente nagkakaroon po ng mid-air collision. Kahit na po sinasabi mo meron tayong technology na malalaman po ng isang aeroplano na they're very close with another airplane, still unavoidable po yung tinatawag na mid-air collision o near collision. So ang point out ko rito na dapat we have to do something na mabawasan man yung risk ng mga mid-air collision as a result of this congested traffic sa ating airport dahil kulang po yung ating runway. So this must be addressed and this must be looked at. Thank you, Mr. President. I share your concern with regards to this. That's why, aside from all the safety features that are included in the aircraft, we also make sure that we are at par in terms of standards with training our air traffic controllers as well as our pilots. Kasi aside from the technology, you always have to rely on the human judgment and expertise. Okay, last na naman po. Now, let's move on. Let's talk about passengers' welfare. Ilang beses na po ako nakaranas na sumakay ng aeroplano, whether na 1, 2, or 3, na nagkaroon po ng long delay sa flight. Kuminsan umabot ng 3 hours. Thank God, hindi pa ako nakaranas ng 6 hours dahil 3 hours pa lamang, umalis na ako and kinakancel ko ng flight dahil meron pa ako dapat gawin. Ang nakakaawa po yung mga sa malalayong lugar, especially pag nakakancel yung flight. At nakikita ko po yung mga pasahero nang gagalaitin na, minumura na po yung mga ground crew
na wala naman silang kinalaman doon sa delay. Ano po ang pwedeng gawin dapat ng ating mga kinaukulan para naman ma-ease yung tension? 3 hours, kuminsan 5 hours, kuminsan 6 hours? Di ba dapat pagdating po ng ilang oras na yung flight ay delayed na dapat man lang mabigyan po ng merienda, pagkain yung mga nagugutom na mga pasahero? Kapag na-cancel po yung flight, di ba dapat yung pong mga pasahero na sa malalayong lugar o sino may gusto, mabibigyan na po ng shuttle, papunta po sa mga hotel at bibigyan po sila ng food voucher? Di ba dapat ganon? I think meron po tayong regulasyon o batas po patungkol dyan. At bakit po hindi po na-implement po ito? Mr. President, what they're doing now is a coordinating council, the CAAP, together with the management of the airport and also the stakeholders, yung mga airline companies, katulad ng PAL, Cebu Pacific. In anticipation, let's say there's a storm or there's a surge of flights coming in, to add more ground personnel. And then if there's a delay of flight, the passenger should be given some sort of snack or food, malasakit kits to tide them over. I personally haven't experienced receiving any of those. Wala pa po ako nakita niyan. Wala pa po ako nakita. Ang may nakita ako, nanggagalitin na po yung mga pasahero at pinagmumula po yung mga ground crew dahil gutom na po sila because they're expected to be in their point of destination at the exact hour. Kaya wala po silang pera, pambili ng pagkain because they're expecting na pagdating doon na sila kakain sa kanilang bahay. At yung iba po, may problema sa kanilang blood sugar pero wala silang pambili ng pagkain. So nanggagalitin po sila, nagwawala. At kapag nagkaroon po ng cancellation ng flights, yung mga malalapit, uwi lang po ng kanilang bahay. Pero yung mga nasa probinsya, they end up matulog lang po doon sa airport, yung iba sa tabi ng CR. Kalunos-lunos po yung kanilang sitwasyon, kaawa-awa po sila. Oo po. Anong last storm daw po, yung pinaka problema sa congestion, yung Terminal 4. Kung nandun po kayo, ewan ko kung, ako nga hindi ko matandaan yung Terminal 4, yun pala yung pinakalumang, pinakaunang terminal na pinakamaliit. Ngayon po, tama po kayo, I share the same experience, Mr. President, that in spite of what we are being told right now that they're actual malasakit kits or food kits, I don't think everybody has been able to avail of that. So we will just have to remind the DOTR to make sure that everybody is able to be accommodated by this program. And also, to add to the question on congestion, there's also been an effort to move certain flight destinations, like for example, the ones coming from the US, from the Americas, going here is now moved from Terminal 2 to Terminal 1. And then the others are, in short, inayos-ayos nila yung mga arrivals and departures para mag-decongest. Kasi some terminals have more flights than others. So they're trying to balance that. Okay. Malasakit kit. Hindi ko pa nakita to. Baka ito ba'y nakatayap sa Malasakit Center ni Senator Bongo, itong Malasakit kit? Anong naman ang malasakit? Ano bang meron dito sa Malasakit kit? Hindi ko pa ito nakita at wala ko pa nagsasabi sa akin na kapag na-delay yung flight, thank you at meron malasakit kit at kumain kami, nakapagmerenda kami. Ni isang kaluluwa po, wala pa nakapagsabi sa akin na nakinabang na po sila sa malasakit kit. Pero marami na po ako narinig na mga na-delay yung kanilang flight, nagutom, ng galaiti, at napabayaan po sila ng airline at nasaan yung kaap, walay. Sabi pa nga nila, nga. Nasaan po yung malasakit kit? At pwede bang makita ang itsura? Meron ba kayong dala? Yung drawing man lang o picture ng malasakit kit at kung ano po yung mga laman noon? Yung by candy, sardinas, instant noodles na maalat, Okay. ano ba, soft drinks? Water and snacks po ang laman. Ngayon, Okay. hindi ko alam kung anong snack ito. Skyflakes. Huh? Ito yung Netflix and Pita. Skyflakes and Fita. Okay. Actually, dapat alam na alam nila to, no? Dapat. Siguro, Dapat meron silang dala, sample. Or at least man lang picture. Wala bang picture kayo dyan? meron Screenshot? po, pero Meron? Pwede good luck po kung tingnan ko nga. Oh, sige pa. Para, baka may- opo. Para matuwa naman po, para ma-announce ko po ito sa aking Yes, radio yes, program. dali mo na. Okay? Ito po yung malasakit kit. Regine, ikaw na magdala doon. Okay? Okay. Ilan po malasakit kit meron? At sinong bumibili nito? Yung kaap? Hindi ko makita, Ang malabo. kaap. Wow. Parang medical kit Yan. po ito. Parang COVID testing kit. Ayan po. Malasakit kit. Okay. Meron din daw meron din daw alcohol, yung iniinom Okay. ba o yung pang-sanitize? Baka kailangan yung iniinom dun sa mga matagal na maghintay. Ah, Tapos meron din daw electric fan, battery operated fans kung mainit. Oo nga. Itong picture na ito, pang-PR to eh. Opo. Magandang-maganda. Halatang pinosing talaga. Yung pagka-anggulo ng paglitrato para maliwanag na meron talaga malasakit kit. Anyway, seriously speaking, ni minsan, wala pa ako narinig sa mga nagreklamo sa akin na delay yung kanilang flight at sila po'y nagutom na there's such thing as malasakit kit. Pero marami na po ako narinig na nagmumura sila, nagwawala ng gagalaiti dahil sila po'y napabayaan. At kawawa again, for the second time,
kawawa po yung mga ground crew na pinagmumura po na nanggagalitin ng mga pasahero na wala naman pong kinalaman yung ground crew sa pagka-delay ng flight. Sana po, once na-delay po yung flight, kahit isang oras pa lamang po na-delay yung flight, dapat po may ground crew or CAAP mag-explain to pacify the irate passengers na kulamang kayo na delay because of flight this, like that. There should be an explanation, especially pag dumating na po ng 2 oras, pag 3 oras, wala pa rin, merienda time na. Yun po ang pinopoint out ko. Mukhang wala pong nangyaring ganon. And also, sana po hindi lamang po sa domestic flight, sana po maging sa international flight. Dapat po, isa katuparan nito na kapag na-delay after 3 hours, kailangan po may merienda. Pag na-delay at nagkaroon ng cancellation flight, kailangan po may shuttle, ihatid po sa hotel ang mga taga-probinsya at kasama na po yung mga pagkain. At kung pwede, bigyan po sila ng allowance para pambili ng kanilang toiletries. Siyempre po, dahil matutulog sila sa hotel, sigurado ako cheap hotel ibibigay sa kanila, meron man na silang toothbrush, meron silang toilet papers, etc. Colgate. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.